Okay, so sa video to, tuturo ko naman sa inyo yung paggamit ng variable float sa printf at scanf. Okay, so simulan natin. Click natin to. Okay. So, lagay natin dito. Header file na stdio.h. Okay, so lagyan natin. Include stdio.h. Okay? Then, lagyan natin. Include kunayo.h. Okay. So, ang gagawin nga pala natin example dito is yung simple grading system, yung quiz, yung ginawa natin ng mga nakaraang tutorial. So, subukan natin kapag gamit ang printf at scanf. At the same time, variable float ang gagamitin natin. Okay. So, tuloy natin. Lagyan natin dito. Void main. Okay. So, lagyan natin. Open. Curly brace. Then, lagyan natin. Clear screen. Ayan. Then, lagyan natin dito. Mag-declare muna tayo dito ng variable na integer. Yung integer type of variable. Kasi ang gagawin natin, syempre, kung mag-i-encode ka ng grade, syempre, ang value nun is integer. Diba? Okay. Int, lagyan natin dito. Q1, Q2, Q3, Q4. Ayan. Hanggang dyan lang muna. Now, eto na po. Mag-declare tayo dito ng float. Ayan. Float. Then, ave. Ayun. Now, tuloy natin. Lagyan natin. Printf. Lagyan natin dito para medyo hindi nakakalito. Ayan. Okay na siguro yan. Okay, then lagyan natin enter quiz 1. Ayan. Now, syempre, gagamit tayo ng scanf dito. Then, since nakalagay yung quiz 1, is tatanggap siya ng o yung variable na quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4 is tatanggap siya ng integer type. Okay, so gagawin natin scanf. So, %d kasi ini-expect ni scanf na integer yung value na ma-receive niya. Okay? So, lagyan natin dito ampersand Q1. Ayun. Diba? Then again, printf enter quiz 2. So again, syempre, another integer type of value ang kailangan i-input natin mamaya. So, scanf %d. Okay. Then, ampersand again, quiz 2. Okay. Ayan. Another printf. Enter. Quiz 3. Ayun. Ayan. Scanf %d again.
Ayun, then ampersand. Okay dyan. Anyway, pwede namang pwede namang ganito. Pwede rin naman yan. Ang importante may kama. Ayan. Pero syempre, para di na tayo malito, ganyan natin. Okay, Q3. Then again, print F. Enter. Quiz 4. Ayan. Then again, scan F. %D. Q4. Ayan. So, tignan muna natin kung may mali, no? Kung okay na naman, so eto na. Tawagin natin yung variable ave na ang type niya is float. So, gawin natin ave is equals, ayan, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Ayun. Then, divide natin into 4. Ayan. Now, print F. Okay. Your grade is, ayan na. So, lagay natin dito. So, %F. Kasi, ang type niya is float. Yung si ave. So, gagawin natin, tatawagin natin siya ngayon. Ave. Okay, then get. Then close. Okay. Now, subukan natin. I-run natin. Yun. Enter quiz 1. Siyempre, integer type of value ang ilalagay natin. Di ba? Kasi inaasahan ni scanf na coming from the user is ina-expect niya na integer ang ilalagay mong value. Kaya ito, lagyan natin 85. Okay? Then 87. 95. 97. Okay. Your grade is 91 point, ewan ko, mga 00 na yan, no? So, kasi float ang ginamit natin. Okay, now, isa pang example. Tulad dati. So, delete natin to, mga to, no? Delete natin to. Ito lang muna. Ayan. Okay. So, enter. Magandang ilagay. So, tanggal natin si enter for quiz grade or enter for quiz grade. Ayun. Now, ang gagawin natin, maglalagay tayo dito ng %D. Again, tawagin natin, no? %D. Okay, then another %D. Another %D. Ayun. Then pagdating dito, lagyan natin ng comma.
Okay? So, ayan. Q2. Then, another ampersand here. Q3. N. Okay, mali. Lumagpas. Magkamali na naman tayo, no? So, ayan. Q4. Ayun. So, tatanggap siya ngayon ng apat na value na grade. Or apat na grade. Okay, so, pareho pa rin. Hindi natin binago si variable float. Okay. So, run natin. Yun. Enter for quiz grade. So, 85, 87, 95, and 97. Yun. So, pareho rin, di ba? Okay. So, gano'n lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa susunod pang mga tutorial.